Hi Libra, anong swerteng negosyo o career ang para sa'yo ngayong 2025? Nasaan ang swerte mo ngayong bagong taon? 2025, kuha tayo ng ilang messages. Pero bago yan, gamit ang tarot, astrologically muna tayo. Unahin natin ito, mag-share muna ako sa inyo ng ilang info. Ito kasing si Jupiter ang ating sinisilip pagdating talaga sa mga luck. Ayan, dahil siya yung tinatawag na planet of luck, expansion, wealth, and Jupiter will stay on your 9th house. Yes po. It will stay on your 9th house in the first half of the year, 2025. And then it will enter your your 10th house in the second half of 2025. Ayan, medyo complicated pagdating sa astrolohiya, pero hindi na yan kailangan na laliman or pakaintindihin. Gusto ko lang i-share sa inyo para kahit paano alam nyo kung saan ko hinuhugot yung ilang messages. Okay? Pero magko-focus tayo dito since si Jupiter, right now actually, Libra, Jupiter is still currently in your 9th house until first half ito of 2025. 9th house, ang lawak-lawak nito. So, anything career-related sa travel, unang-una na. Why not? Ticketing ba to? Ticketing agent or travel agency for some of you kung business lang din. Or any airline job. Yes po, kung nagtatanong kayo kung anong gusto nyong kurso na kunin para sa ilang estudyante or sa ilang gustong magbalik eskwela kasi sa 9th house po, dyan pumapasok ang higher education sa pagmamasteral. Why not? Any airline job, ang lawak niyan, kahit ilang workers sa airline. Okay? Or when it comes to travel, international matters, kahit over the net lang po ito or online since ito na yung normal natin these days. Kahit nasa bahay lang kayo, oo, pero may kaugnayan itong negosyo or trabaho kumpanya nyo sa ibang bansa. Kumbaga ikaw yung nagre-represent ng inyong kumpanya. Yung ganun, halimbawa lang naman. Ang lawak, anything related also to religion, education, travel, as I've mentioned. So, actually, sa 9th house, pwede rin po, may kaugnayan sa inyong mga ama, father, or kung sino yung manatawag yung father figure. Why not? Kung ano yung trabaho niya ngayon, or kung ano yung negosyo niya, baka ikaw na ang sasalo, ikaw na yung mag-handle, or meron siyang ibabahagi sa'yo na negosyo. Okay, ang lawak. Just only take what resonate. Education na mention ko na pag-aaral, teacher, professor, professional sa inyong ginagawa, maging ano pa man yan, a philosopher, religion, a priest, why not? Or anything na may kaugnayan sa inyong spirituality. Opo, maging ano pa man yan, baka meron kayong gustong mga ibenta, ganyan, na may kaugnayan sa religion. Ang lawak niyan. Okay. Or, sabi ko nga, work connected sa inyong mga faith or dito sa inyong matatawag na father figure sa buhay. Hindi ko pa na ma-mention, 9th house, dyan din pumapasok ang law or paglolo, why not? Pagdating sa justice, pwede ba lawyer? Oo. Ang lawak ng 9th house pwede rin may kaugnayan saan? Healing. Oo, bakit bigla akong napasok sa healing? Kasi dyan pumapasok ang spirituality eh. Yung may connection sa religion pagdating sa inyong mga faith. Why not? Kayo mga doctors or nurses, baka dyan ang inyong mga purpose. Kasi dyan po pumapasok yung, parang mapufulfill yung purpose nyo, kung saan mapapaangat nyo yung inyong katalinuhan
yung mga ilang lessons din na patuloy yung naibabaon sa buhay. O, diba? Ang lawak ng 9th house, guys. So, yun yung first half of 2025. Second half of 2025, ang mag-highlight na this time, guys, ito napaka-natural sa pinag-uusapan natin, ang inyong 10th house of career, Libra. So, anything career related sa inyong status, sa inyong public image, sa inyong reputation, or yung productivity sa trabaho, maging ano pa man yan, oo, may pag-angat, may pag-level up, may pag-increase, positive possibilities. Jupiter will enter your 10th house, especially on the second half of 2025. Actually, oo. So, claim natin na merong pag-increase talaga. Okay? So, ayun yung may iwan ko. Sa mas practical, astrologically, kuha tayo ng advice para sa inyo, Libra. 9th and 10th house yung mag-highlight. Next year, anong kailangan marinig ng mga Libra mula sa ilang napag-usapan na i-share message? Guidance po para sa mga Libra, advice, guidance, message, 2025. Okay, kumpol na sila. Hindi natin ito pipigilan. The King of Swords, actually about law, justice, or sa government. Ayan, sa mas practical. Baka may ilang ganap dyan. Or hinihila kayo ng inyong mga passion pagdating sa law. The Emperor, the Page of Swords, the Four of Cups reverse. Yung inyong pagiging leader, mentor, boss, yung inyong pagiging boss-like, King of Swords, pagiging matalino nyo, ito yung kaka-mention ko lang, Page of Swords. Ay, pero may high si Moonshot. Umaangat ang inyong natural na kakayanan, yung inyong mga intellectual power, huwag nyong baliwalain, or huwag nyong pagdudahan kung ano pa yung pwede nyong mapuntahan, matutunan, or madiskubre, okay, sa inyong mga sarili. Dahil may power kayo. Definitely. Ayan, may ilang ingay sa paligid. Kahit na minsan, hindi nyo ito ramdam. Why? So, huwag nyo magdudahan. Okay? Iwas sa ilang negativity. Review. If ever, parang Moonchild, hindi naman. Review your life. Mula dito sa ilang lessons. Na especially sa ilang pinatibay na rin ang buhay, negosyo o trabaho. Kung ano yung mga laban na patuloy niyong kinaya, nilagpasan, maybe kailangan mo lang alalahanin yon. You have to celebrate your small wins, Libra. Kasi nag-iinit ka, meron kang kakayanan. The Emperor, the King of Swords, yung pagiging kingly mo, or pagiging queenly mo, may power, may strength in you. Kailangan mo lang itong paangatin. Ito yung umaangat para sa inyo. Swerte, pagdating sa buhay, negosyo, trabaho, maging ano pa man yan, 2025, Libra.